sinasabi nga dito, hindi naman daw talaga tinanggap ng Australia yung request for interim release ni FPRRD. Oo. At hindi rin nila i-consider or kino-consider kung sakaling i-grant. Oo. Kasi wala pa namang decision ang the Netherlands, ang ICC rather, kung i-approve o i-deny yung request for interim release. Pero, eto na, para mas mabigyan po namin kayo ng karagdagang detalye, tinanggihan ng Australian government ang pagiging host country para sa proposed interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa detention center ng ICC sa The Hague. Ayon sa Australia, ang petisyon ni Duterte ay usaping dapat desisyonan ng International Criminal Court at hindi sila kasali sa planong ito. Pero kanina, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi Australia ang kasama sa dalawang bansa na nakalagay sa interim release application ng kanyang ama. Uy, pero kasi 'di ba, may sinabi rin si Attorney Conti na even yung Belgium tumanggi din daw na i-host si FPRRD just in case na mag-grant yung interim release ng ICC. Oo, pero kasi ang mahirap dito, nag-a-assume lang tayo, di naman natin nakita yung listahan. Yeah. May listahan nga daw po kasi, pero ang sinasabi ni VP Sara, yun daw listahan na yun ay yung mga bansa lamang na ikinukonsidera ng kampo ni FPRRD na pwedeng maging host country just in case na i-approve yung interim release. Hindi naman daw ibig sabihin na talagang nag-apply na ng diretso doon. Oo, considered lang. Kumbaga napag-isipan. Yes, napag-isipan pa lang naman sa ngayon. Sabi nga ni Attorney Cristina Conti kanina, hindi daw sila, nilinaw na yun Hindi sila totally against sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre yung decision na yun ay nasa ICC po, mga kapatid. Sabi niya, pero kung nangyari yun, pwede daw nilang gamitin yun, di ba? Sabi niya, kasi meron din daw siyang mga kliyente dito sa Pilipinas, 80 plus years old, mga matatanda na rin po. Sabi niya, kung ganun pala, yung international standards, dapat ganun din sana sa Pilipinas. So, pwede nilang gamitin yon sa end naman nila. Alam mo, ang mabalik lang tayo dun sa usapin ng Australia. Kasi di ba, kaya rin siguro interesting yung naging pahayag ng Australia na hindi tinanggap yung pagiging host country kung ma-approve man yung interim release ni FPRRD. Kasi kung matatandaan natin, mga kapatid, di ba kakagaling lang doon ni VP Sara? Yeah. Although ang official release ni VP Sara, siya ay dadalo sa Free Duterte Now rally. At nakita naman natin talaga na nagsalita siya doon. Kaya lang kasi nagkaroon din ng pahayag na nagkaroon ng parang supposedly ay pagpupulong between Vice President Sara Duterte and the Foreign Minister of Australia na hindi naman natuloy kasi mukhang hindi na ayos yung schedule. So, syempre, mag-iisip ka, bakit nyo kailangang mag-meet if it's a personal trip? Kasi di ba yun yung kiniklaim ng Office of the Vice President na personal trip itong pagpunta sa Australia. Walang ginastos ang gobyerno dito, pondo nila to. Hindi ba? So, if it's a personal trip, why is there a need for the Vice President to talk to the Foreign Minister of Australia? Although hindi nga naman po natuloy, pero may paliwanag din naman si VP Sara na parang kumustahan lang naman yung mangyayari. So friends sila, ganon. Di ba? Parang chika-chika lang naman. Kaya lang pag iniisip mo, pareho sila kasing opisyal ng dalawang bansa. So, for ordinary people like us, iisipin mo rin, ano kaya yung mga posible nilang mapag-usapan kung natuloy yung meeting. Di ba? Ang sabi naman niya doon, medyo hindi niya nagustuhan yon yung ganong pag-iisip. Sabi niya, paano kasi yung mga intellectually challenged, ayaw na kasi siyang magsabi ng 80-80 yung BOBO po, kapatid. Sabi niya, ano bang pero nasabi na niya sabi niya, ayaw na daw niya. So, ano bang ibang term? So, sabi niya, intellectually challenged. Yung mga intellectually challenged daw, iniisip na ganun agad. Merong ganun agad na pinag-uusapan na pwede ba maging host country itong Australia? Sabi niya, hindi kasi nag-iisip ng malalim. Pero very general yung statement niya. Wala naman siyang specifics din na binitawan. Yun lang. Pero kasi syempre, 'di ba, dahil ni-release nila sa kanila naman ang galing na nag-file ng petition for interim release.
Hindi pala. Naglabas din pala kasi ng statement ng ICC tungkol doon. Nasa official website nga pala nila yung kopya ng petition for interim release ni FPRRD. But in any case, dahil nga po na isa publiko na to, syempre tayo bilang mamamayan at concern kung ano nga po yung kahihinat na ng kaso ng ating dating Pangulo, magtatanong ka kung sakali nga namang ma-approve to, saan siya pwedeng dumiretso?